Munting bata na 0.3 taon. Madali niyang nagawang lumikha ng isang bomba. Pagkatapos, itinapon niya ito sa bubong. Isang malakas na tunog ang narinig. Agad na nilamon ng malaking apoy ang bahay na gawa sa dayami. Nagkalat ang mga spark ng apoy. Nasunog din ang mga damit ni amang walang kuya at munting bundok. Nagsimula itong magliyab. Sa gitna ng kagipitan, kinuha ng lola ang isang balde ng ihi at ibinuhos ito sa kanyang anak. Ang matinding amoy ng ihi, nagdulot ito ng pagduduwal kay amang walang kuya. Natakot ang mga taga-baryo nang makita ang tanawin. Akala nila'y nagalit ang Diyos. Isang parusa na ipinadala. Lahat sila'y sabay-sabay na lumuhod sa lupa at nagpatira pa bilang pag-amin ng kasalanan. Tanging ang munting bata lamang ang lihim na natutuwa sa tabi. Dahil siya ay naglakbay mula sa ika-21 siglo. Siya ay nagbabayad ng utang para sa katawan na ito, ng orihinal na munting mayari, upang maghayganti. Ang munting bata bago siya naglakbay. Sa kanyang kapanganakan, siya ay may taglay na superpower. Ngunit sa mga mata ng mga sakim na magulang, pera lamang ang mahalaga. Hindi nagmamalasakit kung pagod ba ang munting bata. Buong araw siyang pinipilit na gumamit ng superpower. Mag-livestream para kumita. Sa huli, para kumita ng malaking pera. Hindi inaasahan, ipinadala pa siya sa Research Institute bilang eksperimento. Ganap na nanlalamig ang puso ng munting bata. Umabot na sa sukdulan ng kawalang pag-asa. Nagdesisyon siyang lumikha ng isang bomba. Pumili na makipagsapalaran sa mga walang pusong magulang na ito. Magkasamang magwawakas. Hindi inaasahan, sa isang kisap mata, bigla siyang nakarating sa sinaunang panahon. Naging isang 3 taong gulang na maliit na yaba. At ang orihinal na mayari ay katulad ng kanyang kapalaran. Isang kawawang tao na walang pagmamahal mula sa ama at ina. Walang sino man sa pamilya ang nagmamahal sa kanya. Ang lola ay handang ibenta siya para sa 2 liyang na pilak, upang ibenta ang munting bata. Buti na lang narinig ng lola ang ingay. Agad siyang dumating. Nang makita ang sitwasyon, labis ang kanyang pag-aalala. Agad niyang sinabi na dadalhin ang munting bata, na siya ang mag-aalaga, matapos sabihin. Kumuha siya mula sa isang pares ng mabahong medyas. Kinuha ang kanyang matagal nang nakatagong pera. Talagang binili ang munting bata. Mula sa kanyang malupit na pamilya. Binili siya. Tinitigan ni lola ang mapulang mukha ng munting bata. Habang tumatagal, lalo siyang nagugustuhan. Upang putulin ang mga posibleng problema sa hinaharap, upang maiwasan na muling mangabala ang pamilyang ito sa kanya. Tinawag si Lizing bilang saksi. Agad na gumawa ng kasulatan. Isinulat ang pagputol ng ugnayan. Kasulatan. Mula noon, wala nang ugnayan ng munting bata sa kanila. Naisip ng munting bata, bago umalis, kailangan niyang bigyan ng aral ang pamilyang ito. Kaya't naglabas siya ng isang bomba mula sa wala, at itinapon ito sa bubong. Pagkatapos, dinala ni lola ang munting bata pauwi. Nang pumasok ang munting bata sa bahay, siya ay nagulat. Sabi ko, ang gulo ng bakuran at ang bahay na ito. Talagang walang laman ng bahay, napakalungkot. Kahit ang mga daga ay nanginginig ang ulo. Hindi inaasahan na ang ilang mga anak at manugang ni lola ay talagang nagustuhan ng kanyang regalo. Si Itay ay lalo pang pinisil ang kanyang kaakit-akit na mukha. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang tungkol sa kanyang kapangyarihang espasyo, ang lolo na nakaupo sa hindi kalayuan. Agad siyang nakilala. Ito ang kanyang tagapag-alaga sa nakaraang buhay, si Lolo Bao. Sa nakaraang buhay, nawala siya agad pagkasilang. Si Lolo Bao ang nagligtas sa kanya ng may kabutihan. Inalagaan siya hanggang sa siya ay 5 taong gulang. Doon lamang siya natagpuan ng kanyang tunay na mga magulang.